Para po sa devotion natin patungkol kay Jesus, the cornerstone. So, ang ating Panginoon Kristo po, according to the Bible, He is our cornerstone. Siya po yung panulukang bato. Now, ito po ay matatagpuan sa Ephesians chapter 2, 19 to 20. Sabi po rito, yung mga mananampalataya po, yung pamilya ng Diyos, members of His household, built on the foundation of the apostles and prophets, with Christ Jesus Himself as the chief cornerstone. So, si Kristo Jesus ang batong panulok. So, ganito po yung itsura niyan. Hindi naman ganito, no? Depende sa structure. Pag malaking structure, isang malaking bloke yan na inilalagay doon sa pinakasulok, cornerstone. At yung buong structure ay naka-align doon sa pinakaunang batong inilatag. So si Kristo po yung pinakaunang batong inilatag. Siya po yung cornerstone. Now, marami pong mga verses akong sinulat rito kung gusto niyo pong lumalim, no? Patungkol po rito. Pero yung devotion po kasi natin medyo devotional talaga, no? Now, kaya po meron tayong mga extra video like this para pag medyo nabitin ako sa discussion, dito natin dinadala yung mga iba pang mga pwede nating talakayin. Now, yung concept po ng cornerstone, nasa Old Testament pa po yan. No? Kaya nga si Jesus makikilala mo talaga sa Old Testament pa lang, makikita mo kung paano i-prepare ng Old Testament yung pagdating ng Messiah. So sabi rin po rito sa Psalm 118 verse 22, the stone the builders rejected. Yung stone, yung bato na itinakwil ng mga nagtatayo has become the cornerstone. Ang batong itinakwil ng mga nagtayo ay naging panulok na bato. Now, pag tinignan mo ito, parang hirap. What does it mean? Makikita niya po yung kahulugan niyan kapag nakita mo paano yan in-apply sa New Testament. Kasi ito po ay prophecy or ito po ay parte ng Messianic Psalm na yung mga nagtatayo, yung mga builders, sila po yung mga Israelita. Yung mga tao, mga Israelita sa panahon ni Jesucristo. Yung bato po rito na itinakwil, si Jesus po yun. Siya yung pinako sa krus ng Kalbaryo. Itinakwil, nireject ng mga tao. Pero, siya yung naging panulok na bato. Siya yung naging pinaka-importanteng bato. Yung cornerstone, yung nag-a-align sa buong structure. Now, marami po mga verses sa Old Testament na patungkol po rito. Sample lang po itong Psalm 118 verse 22. Now, tingnan natin kung paano siya ipanaliwanag sa New Testament. Again, marami po mga verses dyan. Actually, kulang pa nga yung mga verses na yan. Ayan lang po yung mabilis maalala, no? 1 Peter chapter 2 verse 4 and 7. Sabi po dito, as you come to Him, the living stone, rejected by humans, but chosen by God and precious to Him. Sa Tagalog po, lumapit kayo sa Kanya na isang batong buhay. So si Kristo yung bato na hindi literal na bato, kundi yung buhay. Si Kristo yung batong buhay. Bagaman itinakwil ng mga tao, gayon may pinili at mahalaga sa paningin ng Diyos. At tulad ng mga batong buhay, hayaan ninyong kayo ay maitayo bilang spiritual na bahay tungo sa banal na pagkapari upang mag-alay ng mga spiritual na handog na kasiyasiya sa Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo. Sapagkat ito ang isinasaad ng kasulatan. Tingnan ninyo, aking inilagay sa Zion ang isang bato, isang batong panulok na pinili at mahalaga. At sino mang sumasampalataya sa Kanya ay hindi mapapahiya. I lay a stone in Zion, a chosen and precious
cornerstone. At bandang huli, now to you who believe, this stone is precious. But to those who do not believe, the stone the builders rejected has become the cornerstone. Now, ito pong verses na ito, katulad po ng Ephesians chapter 2, verse 19 to 20. May imagine mo yung structure. Kasi po, meron silang templo. Noong unang panahon, yung mga Israelita, pinagtayo sila ng templo ni Solomon. Giniba yun, tapos nagtayo ulit sila ng another temple. Kumbaga, ni-rebuild nila yung temple. So, yung templo na yun yung sentro ng kanilang, religious life. Pagdating ni Jesus, sabi niya, pagdating sa New Testament, sabi ng mga New Testament writers, actually, yung templo na yan, yung literal na bricks and mortar building, hindi naman talaga yan yung tahanan ng Diyos. Ang tahanan ng Diyos, yung church, the body of Christ. Kaya sabi ng mga New Testament writers, don't you know that you are God's temple and God's Spirit lives in you? Kayo, yung templo ng Diyos. At yung pundasyon ninyo ay walang iba kundi si Jesucristo, the cornerstone. Tapos tayo mga living stones. At tayo talaga yung pinananahanan ng Diyos sa pamamagitan ng Santong Espiritu. So yan po yung katuruan ng New Testament. Isipin nyo, naninirahan yung Diyos sa atin. Tayo yung tahanan ng Diyos. At yung spiritual na bahay, kagaya ng sinasabi dito sa 1 Peter, hayaan ninyong kayo ay maitayo bilang spiritual na bahay. So tayo yung spiritual na bahay. Tayo yung temple, the house of God, spiritual house. So, bawat isa sa atin, mga hollow blocks, At isipin niyo parang mga hollow blocks, kinakamada, patong-patong, maayos. Now, nagkakaroon ng kaayusan sa body of Christ, sa people of God, because of the cornerstone. Yung lahat ng mga bricks, lahat ng mga living stones ay naka-align, naka-pattern doon sa cornerstone, si Jesus Christ. Kaya po yung church, the body of Christ, yan lang yung mananaig sa buong mundo. Hanggang ngayon po, binibuild pa rin natin. Tayo yung ginagamit ng Santong Espiritu para ma-build yung tahanan ng Diyos. At bawat nasisharean mo ng ebanghelyo, isipin mo isang brick yon, hanggang sa maitayo. Hanggang sa, actually, napakaganda ng image ng picture na yung tahanan ng Diyos talaga ido-dominate yung buong mundo. Minsan po kasi nilalarawan yan sa sa City of God. Yung City of God, tayo rin po yun, pero that's a different topic. Ang templo ng Diyos, sasakupin niya talaga yung buong mundo. At tayo po yung templo ng Diyos. At yung dulo po ng history, mga kapatid, God will dwell with us. Muling babalik ang ating Panginoon Jesucristo at yung mundo magkakaroon ng transformation. Every time you share the gospel, nagdadagdag ka ng isang brick doon sa pundasyon na inilatag ng Diyos. At si Jesus, siya yung cornerstone. At sabi po rito sa mga talata sa Bible, sa Ephesians, yung mga apostles, yung foundation, and then binibuild tayo. Hanggang sa ngayon po, itinatayo pa rin yung tahanan ng Diyos. At yan po ay makukompleto, mapiperfect yan sa muling pagbabalik ng ating Panginoon Jesucristo. So, I hope meron po kayo natutunan sa devotion natin na ito. Kung hindi niyo po napapanood yung devotion natin, pwede niyo pong balikan. At marami pa po akong gustong i-share kaso marami pa namang oras na and everyday naman ginagawa natin to. So, see you po tomorrow, 5 a.m. dito sa ating daily devotion. God bless po.